Mula sa aklat ni Adan at Eva, Kabanata Akanaki. Pagkatapos, si Jonathan ay namatay at si Akas na kanyang anak ang naghari bilang kaharian niya, na gumawa ng mabuti sa paningin ng alahaya. At pagkatapos siya ay namatay, pagkatapos niya, ang kanyang anak na si Hezekias ang naghari. Noong siya ay 30 taong gulang, at siya ay naghari sa loob ng 22 taon at gumawa ng mabuti at katarungan, katuwiran at katarungan. At siya ay nakalugod sa alahaya, kanyang sinunod ang kanyang batas at ang kanyang mga utos. Kanyang ibinagsak ang mga Diyos-Diyosan at winasak ang kanilang mga bahay-sambahan. Ngunit sa ika-4 na taon ng kanyang paghahari, dumating si Sanakreb na hari ng Asarium at binihag ang lahat ng mga natira at ipinadala sila sa Babylonia. Gayunman, si Hezekias ay naglingkod sa alahaya Aba Yahweh at tumupad sa kanyang batas hanggang siya ay nagkasakit at nanghina ng labis. At labis na nagdusa dahil sa kanyang karamdaman, ang kanyang puso ay nagdalamhati. At sinabi niya sa kanyang sarili, sa aba ko, mamamatay akong walang anak na lalaki na maghahari kahalili ko. At sa kanyang pagkakasakit, siya ay umiyak sa harap ng alahaya at nagsabi, sa aba ko, o Aba Yahweh, narito, ako ay mamamatay na walang anak ng lalaki. At narito, ang pangakong iyong ginawa kay David ay mabibigo sa akin at ang kaharian ay lilipas mula sa sambahayan ni David. Nang magkagayoy, tiningnan ng alahaya ang kanyang dalamhati ng puso at ang kanyang karamdaman, sapagkat ang kanyang karamdaman ay malubha. At ang alahaya ay nahabag sa kanya at binigyan siya ng 15 taon na karagdagan pa sa nalalabi niyang mga araw, at siya ay gumaling mula sa kanyang karamdaman. 3 taon pagkatapos siyang gumaling at itinaas siya ng nalahayaya mula sa kanyang karamdaman, ipinanganak ni Hezekias si Manasseh. At siya ay namatay, lubos na nagagalak na magkaroon ng isang angit na lalaki na ipinanganak sa kanya upang maupo sa kanyang trono. Pagkatapos niya, si Manasseh na kanyang anak ay naghari ng 20 taon sa Jerusalem. Siya ay gumawa ng labis na kasamaan at pinasamba ang mga tao sa Jerusalem sa mga Diyos-Diyosan. Nang kanyang labagi ng kautusan ng alahaya, dumating sa kanya si Isaias na propeta at sinaway siya dahil sa mga kasamaang kanyang ginawa. Nagalit si Manasseh sa kanya at nag-utos na malalakas at masasamang tao na kunin si Isaias na propeta at kanyang paglagaringin siya ng isang lagaring ginagamit sa kahoy mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang mga paa sa gitna ng mga puno sa ilang, at pagkatapos ay ihagis siya sa mga mababangis na hayop sa parang upang siya'y lamunin. At gayon nga ang ginawa nila sa kanya. Noong si Isaias ay 20 taong gulang na, ang kanyang damit ay magaspang na balahibo ng kambing na nakabalot sa kanyang katawan. At siya ay nag-aayuno ng regular tuwing 2 araw ng sanlinggo sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Pagkatapos, si Manasseh ay namatay. At pagkatapos niya, ang kanyang anak na si Amos ang naghari, na gumawa ng masama sa paningin ng alahaya, sapagkat nag-alay siya ng mga anak na lalaki at babae bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, si Amos ay namatay at pagkatapos niya, si Uzzias na kanyang anak ang naghari. Siya ay 30 taong gulang nang siya ay magsimulang maghari at nagpatuloy ng taon sa kanyang kaharian sa lungsod ng Jerusalem. Siya ay gumawa ng katarungan at katuwiran sa harap ng alahaya at ipinagdiwang niya ang Paskwa ng alahayao na hindi kayang ipagdiwang ng mga anak ni Israel maliban sa isang
Ipinagdiwang ni Moises para sa kanila sa ilang